Hello guys, welcome to my channel. So, another throwback sa aking gun collection. So, this time babalikan natin tong Smith & Wesson SD40 VE. Yan, SD40 VE. Hindi to stock kasi, in-upgrade ko na siya. Ako base pad. Tsaka dito ako nagpalit. Tsaka yung trigger ako nagpalit. Pinalitan ko na yung trigger. Pero may bagong version tong SD40 VE. 2.0. Upgraded na yung trigger. Flat face trigger na siya. No? But before anything else, safety check tayo. Na safety check ko na dito kanina eh. Yan. Gusto ko dito malalim ang serrations niya, no? Front and rear. Talagang kapit na kapit pag binatak mo. Kasi nga naman stainless siya, madulas, lalo na pagka basa ng pawis yung kamay mo. Siguro naisip nila 'yon, laliman yung yung part na kinakasa mo. Serrations, no? O yung mga mahilig mag-press check diyan. Pwede kayo mag-press check. Anyway, so, ito ang aking pinakaunang 40 caliber dito sa buong buhay ko, no? Binili ko to 14 years ago. 14 years ago na yata. 14 or 15, hindi ko matandaan. Basta ganun nakatagal sa akin to, pero mukha pa rin siyang bago, no? Yan, mukha pa rin siyang bago. Hindi ko naman siya talaga ginagamit na pang range gun, no? Ang purpose ko dito, home defense at saka pang carry. Pag kailangan ko ng mid-size ba to? Mid-size ang classification. Kasi equivalent nito yung Glock 19 na size. No? So, ayan. Pwede siyang pang carry. Pagka winter dito, ayan, may loaded chamber indicator. Ayan, may peep hole. So, kung loaded yan, makikita mo dito, no? Yung brass. Ayan, 40 caliber, 40 Smith & Wesson. So, nung binili ko to around 14 years ago, na-fascinate ako talaga sa 40 caliber. No, sabi ko, it is the best of both worlds, no? Hindi siya ganon kasing laki ng 45 at di naman siya kasing liit ng 9mm. At that time, nagko-complain yung mga 9mm shooters na pag ginamit daw sa self-defense, tumatagos lang yung 9mm. No, hindi ganoon ka impressive yung stopping power, sabi nila. Okay? Kaya kailangan mas malaking caliber. Ang problema, itong FBI, no, pabago-bago ng isip, dati 40 caliber sila, dati 10mm, 40 caliber. Tapos nag 9mm din sila eh. Tapos yun nga, parang paikot-ikot lang. After nun, nag-40 cal. Tapos sabi nila, may studies na naman daw ang FBI na negligible lang yung difference ng 9mm sa 40. Kaya balik sila sa 9mm. Pero in reality, nagko-complain yata yung mga agents nila. Nahirapan makatama. Kasi mas snappy ang 40 caliber, no, as compared sa 9mm. Kaya mapalag daw. Kaya bumalik sila sa 9mm. No. Pero pag carry ako, wala akong problema pag magki-carry ako ng 40 caliber. Kasi ang purpose mo kaya ka nagki-carry is to stop the threat. So syempre, physics will tell you the bigger the round, the bigger the transfer of energy, no? Talagang makakapag-stop ng threat 'yan. So yan, ito yung Smith & Wesson SD40 VE. Naglagay pa pala ako ng dito. Rubber grip. Pacmeyer yata to, no? Para lang hindi kasi madulas yung niya yung polymer niya. Tsaka malaki kasi yung kamay ko, XL ang gloves na binibili ko no? Kaya naglagay ako ng ganyan, which is perfect. Tanggalin na nga lang natin to isa. Nasa rotation ko siya, niro-rotate ko kasi yung mga barrel ko. So, ito yung isa, yung Taurus TH40C. So, know the law. Dapat alam nyo yung batas kung nasaan kayo. Unlike sa Pilipinas, pag bibili ka, yun na. Dito, sa United States, lalo na sa Texas, pwede ka bumili and pwede ka bumili ng barrel para sa range, pwede ka bumili para sa bahay, para sa walang
registration and walang PTC, walang permit to carry. Meron ng constitutional carry ngayon, no? Pero eto, pag gusto ko mag-carry ng mid-size or pwede na rin sabihin, sige, mid-size. Pagka winter, kasi naka-jacket naman ako, pwede ko talaga itong ma-conceal. Kaya nga meron akong holster na, ayan, inside the waistband, IWB holster to no? Yan. So, ano pa feature nito? Maliban sa malalim yung serrations front and rear, madaling kapitan, may loaded chamber hole. Meron siyang finger rest. Ito, yan Diyan mo i-rest daw yung finger mo pagka talagang hindi mo pa alam kung saan. Yan. Kaya naglagay na sila ng ganyan. Medyo rough spot. So, dyan may i-rest yung thumb mo pagka right-hand shooter ka like me. Sa kabila naman, ganun din kung left-hand shooter. Okay? Tapos, ano pa? Yan, yung backplate pala. May napapansin ba kayo dito? Merong dalawang grooves para sa sa rail. May napapansin ba kayo rito? Sa barrel na to. Sino yung kamukha niya? Additional note, dinemanda ng Glock ang Smith & Wesson dahil sa barrel na to, dahil daw kinopya yung kanilang Glock design. Pati yung backplate, removable backplate, kinopya. Iniba lang ng Smith & Wesson yung trigger nito. Yung trigger nito, syempre, para yatang hinge trigger. No? Pero ngayon, pelton ko na ng ganito, flat. Parang sa Glock din, kasi merong trigger safety. Tapos, ang ginawa ng Smith & Wesson, metal yung magazine. Which is ironic. Bakit? Ngayon, 2026, may mga metal magazine na ang Glock. Baliktad. Ang hindi ko lang gusto na hindi nagaya ng Smith & Wesson is yung magazine na interchangeability. Yung 9mm na SD 9VE, hindi mag-fit dito, maluwag. Hindi katulad ng Glock, yung 9mm tsaka 40 caliber na magazine will fit properly. Tapos pwede ka magpalit ng upper. Anyway, so eto hindi. Talaga siya for 40 caliber. Yun nga, balik tayo. Nagdemanda ang Glock kasi kinopya niyo yung design namin, pati yung takedown. Kita niyo yung takedown? Ito yata in-upgrade ko na to na mas prominent yung takedown niya. The locking device dito, no? Pinalitan ko na yan, naka-expose siya para mas madaling hawakan kasi yun ang isa sa complaint ko sa Glock Ang hirap pisilin. Ganon din yung original nito. So yung internals ito, hindi ko natatanggalin pag tinanggal mo yung slide, halos parehas ng Glock. Okay? Halos parehas. Pagka tinanggal mo, makita mo yung trigger mechanism. No? Kaya nagalit yung Glock. Ano nangyari? Nagdemanda nga and nanalo yung Glock. Nanalo ang Glock. So, ibig sabihin talagang, meron talagang design features na galing sa Glock dito, no? So, kaya lalo ko nagustuhan itong Smith & Wesson kasi binibenta lang nila to as a budget gun, no? SD meaning self-defense. So, pag binili mo to na walang modification, medyo long ang trigger pull kasi nga pang self-defense siya. Gusto pa kasing ibahin ng konti ng Smith & Wesson para hindi sila mademanda, nademanda sila. Anyway, so nanalo nga yung Glock. Anong nangyari dyan? Hindi dinisclose kung ano yung settlement, pero ang pagkakaalam ng public is every time na bibili ka ng Smith & Wesson na ganito, may makukuha yung Glock na percentage. Ganun na lang ang arrangement. Na every time may bibili ng baril nyo na ganyan, meron kaming porsyento. Ganon nangyari. Win-win kasi ibig sabihin nakakuha yung Glock ng pera sa Smith & Wesson. Yung Smith & Wesson naman nakakuha ng reliable na design
for a pistol, tapos nabibenta lang nila ng mura. Mura lang to. Kasi binibenta nila to as budget gun. Kasi nga naman, hindi na sila gumastos for R&D. Di ba? Research and development. Nangopya lang sila. Kinopya lang nila, tapos may binago lang sila, no? Ng konti. So, ayan. 14 years, more than 14 years. Buhay pa rin tong SD40 series, SD9VE series. Nasa market pa rin, no? Hindi lang popular yata sa Pilipinas ang Smith & Wesson. Mahal yata ang Smith & Wesson sa Pilipinas. More on yan mga taxes and tariffs. At saka yung mga dealer fees kasi. Pero sa Amerika, budget pistol lang to. So, meron kang budget pistol na may Glock quality. Actually, tinaas pa nila yung quality. Kasi, yun nga, metal ang magazine. Tapos, mas makapal yung polymer na ginamit nila. Kung meron kayong Glock, bisilin nyo rito. Ang lambot ng polymer dito ng Glock. Ito, matigas yung polymer na ginamit nila. No? So, ayan guys. So, tatanungin nyo, after 14 years of owning the Smith & Wesson SD40VE, anong masabi ko? Do I regret owning it? Hindi pa rin. And then, ba't hindi ko siya binenta or tinred? Kasi it's not worth it na i-trade or ibenta. Kasi budget na nga siya eh. Mura na nga siya eh. Tapos pag binenta mo pa siya, mas bagsak presyo. Halos ipamigay mo. So what's the point? I might as well just keep it. Ganun ang ginagawa ko, no? And okay naman siya kasi pwede ko pa siyang gamitin na home defense gun. Stash ko siya somewhere na madaling ma-access. May makukuha ako na pistol. Optional na lang to. Nilagyan ko lang, pinaltan ko lang yan ng bling bling para kasi sabi ko luma na, matagal na, kaya magbibigay ng buhay para mukha pa rin maganda. No? So, ayan. Kasing-size siya ng Glock 19. Hindi ako familiar sa Glock eh. Hindi ko alam kung ano yung 40 caliber version ng Glock 19. So, ito parehas to na hindi ko nababa yung hammer. Parehas to na 40 caliber. No, ito yung mas siya. Kasi ito compact version eh. Yung TH40 na Taurus. Yan, mas mahaba lang siya ng konti. Tsaka mas malapad. Kasi nga, Glockish. Yan. So, tawag dito. Yan nga, no? Hindi naman ako nagsisisi. Actually, I'll just keep it kaysa i-dispose ko siya ng palugi. Kasi wala naman ako complaint sa kanya. No? Pwede ko naman siya itago. Tsaka maganda pa rin siya, no? 14 years of ownership. Not bad. Pang emergency, home defense on. Minsan, ginagawa akong carry. At least may carry ako na 40 na mid-size. Okay guys, so kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming videos. And see you next time. Bye!